Makalipas ang 3 linggo mula nang unang manakawan si Shawna Tia Faye, isang Las Vegas cocktail waitress at loving mother sa 8 taong gulang nitong anak, muling bumalik ang kawatan upang gawin ang totoo nitong misyon. Ang walang awang paslangin si Shawna gamit ang martilyo. Agad namang naging sentro ng investigasyon ang asawa nitong si George, isang bumbero na itinuturing na bayani at tagapagligtas ng buhay. Ngunit matibay ang alibay nito. Buong araw itong naka-duty nang mangyari ang krimen. Sa patuloy na paghahanap ng hustisya, sa Nevada Desert lilitaw ang mga ebidensya. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The George Tia Faye Murder Case. Wow, she looks pretty happy. Yay! She's a beautiful woman. Very. March 13, 1966, nang isilang sa Salt Lake City, Utah si Shawna Ann Castleton. Pagkalipas ng ilang taon, noong 1978, nagpa siya ang kanilang pamilya na magsimula ng bagong buhay sa Virginia. Doon ay pumasok ito ng high school at naging isang cheerleader na hinahangaan ng kanyang mga kaklase dahil sa pagiging bright at outgoing nito. Taong 1994, sa edad na 28, nakipagsapalaran si Shawna sa Las Vegas, Nevada. Bilang isang syudad na kilala sa kinang, pagiging glamoroso at walang hanggang oportunidad, bagay na bagay ito sa personalidad ni Shawna. Nagsimula ang career nito sa mundo ng cosmetics, hanggang sa madiskubre nito ang kanyang bagong passion sa hospitality industry. Hindi maikakaila ang likas na pagiging magiliw ni Shawna sa mga tao at angking karisma nito. Kaya naman pinasok nito ang karera bilang cocktail waitress, una na sa Fiesta Casino hanggang sa marating nito ang popular at prestihiyosong Palms Hotel Casino. Mula sa kanyang nakakahawang mga ngiti at dedikasyon sa trabaho, hindi na baliwala ang mga pagsisikap nito. Sa loob ng isang taon ay kumikita ito ng higit $100,000. Kapamilya na ang turing kay Shawna ng kanyang mga katrabaho. Kahit sinong tanungin sa mga ito ay nagsasabing gusto ng lahat si Shawna. Ayon sa isang kaibigan, mayroon itong free spirit at positibong pananaw sa buhay. Marami ring parokyano ang nahuhumaling sa galing nitong mag-entertain. At isa na nga sa nakatawag ng pansin rito ay si George Miguel Tia Faye, isang star athlete at homecoming king sa kanyang school. Nagsanay ito sa United States Military Academy at noon ay nagtatrabaho bilang isang bombero sa Las Vegas Fire and Rescue. Mula sa angkin nitong karisma at kagwapuhan, nakuha itong modelo sa kanilang firefighter pin-up calendar. Bukod sa kanyang mga achievements, kilala si George sa pagiging mapagbigay nito. Regular nitong pinapadala ng pera bilang suporta ang kanyang ina at disabled na kapatid. Naging suki na noon ang kasino si George, kaya naman hindi na napigilan pa ang attraction ng dalawa sa isa't isa. Nang maging magnobyo at magnobya, halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Ipinaalam agad ni George sa kanyang kapatid ang tungkol kay Shawna at ibinida kung gaano niya ito kamahal. At 1 taon lamang ang lumipas mula nang magkakilala, biniyayaan ng dalawa ng anak na babae na pinangalanan nilang Madison. At 3 taon mula noon, noong 2006, nang magpakasal sina Shawna at George sa isang beautiful beach wedding ceremony sa Hawaii. Maayos na ginampanan ng mag-asawa ang kanilang tungkulin bilang mga magulang sa kanilang anak at magkatuwang na ipinagdiwang ang bawat milestone ng kanilang maliit na pamilya. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan 2 years mula ng ikasal. Malaki ang nawalang pera kay George nang maganap ang 2008 housing market crash. Dahil sa problemang pinansyal, sinubok ang pagsasama ng mag-asawa. Nagdulot ito ng stress at malaking impact sa kanilang relasyon. Noon rin ay napansin ni Shawna ang unti-unting pagbabago sa ugali ng mister. Ipinaalam niya sa ilang kaibigan kung paano ito naging mapangontrol, seloso at mapaminta sa kanya. Gaya na lamang nang minsang tawagin siya nito na isang habang nagbibihis ito papasok sa kanyang trabaho. At ang masakit, dinig umano ng kanyang anak ang pamamahiyang ito ng kanyang ama.
Nang mga panahon ring yon, nagpapatuloy si George ng isang palaboy sa kanilang tahanan. Nagpapatulong siya rito sa iba't ibang uri ng gawain sa loob man o sa labas ng bahay. Hindi naman komportable si Shona sa lalaking ito ayon sa naikwento nito sa mga kaibigan. Lalo pat madalas nagiinuman ng mga ito. Pero para sa mga malapit na kaibigan ni George, hindi na bago sa ugali nito ang pag-a-assist sa mga homeless kagaya ng nasabing lalaki. Tuwing Thanksgiving, namimigay umano ito ng pagkain sa mga palaboy. Saksi ang mga ito sa pagiging bukas palad ni George sa mga nangangailangan. Sa paglipas ng mga taon, mas lumalala naman ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa dahil pa rin sa pera, sabayan pa ng pagiging mayamuti ni George. Dahil sa patuloy na problema, hindi nawawala ang posibilidad ng paghihiwalay ng mga ito. Bagamat umaasa pa rin si Shona na maayos nilang gusot. Kaya naman nagsimulang umattend ng marriage counseling ang mga ito. Bagamat noong katapusan ng 2011, nag-file na ng divorce si George. At noong April 2012, nagpa siya na ring tumira sa sariling apartment si Shona. Hudyat na hindi na nga maayos pa ang kanilang kasal. Ayon sa isang text nito kay George, "Once we live separate, I don't think there's any going back." Naghati ang mga ito sa kustudiya ng anak na si Madison. Matapos humiwalay ng tahanan, patuloy naman ang buhay ng bawat isa. Nagtatrabaho pa rin si Shona ng mahabang oras at parating busy. Isang araw noong September 8, 2012, matapos ang isang late night shift ni Shona, pagka-uwi, bumulaga sa kanya ang gulo-gulong mga gamit. Nagkalat sa loob ng kanyang apartment na halatang hinalughog ng kung sino man. At nang mag-check, nawawala ang engagement ring nito. Ang nakakapagtaka, kinuha rin ng isang piraso ng bikini bottom ni Shona. Pero isang clue ang iniwan ng magnanakaw, isang maliit na boxer shorts. Sa kanyang takot, nag-file agad ito ng police report. Ngunit makalipas lamang ang 3 linggo, muling magbabalik ang taong nanghimasok sa kanyang unit, pero sa pagkakataong yon, nag-aabang na ito sa dilim. Madaling araw, bandang 3 AM noong September 29, 2012, nakuha ng surveillance video ng casino si Shona na nag-clock out. Saka nag-drive ng 30 minutes pauwi sa kanyang apartment. 3:30 AM, nagpark ito ng sasakyan at pumasok sa bahay gamit ang pinto ng garahe. Samantala, si George naman ay kagagaling lamang sa kanyang trabaho at sinundo ang anak mula sa bahay ng kanyang lola. Nagpa siya itong sumaglit kay Shona upang kunin ang mga naiwang gamit ni Madison. Pagkarating sa apartment, may napuna agad itong kakaiba. Nakabukas ang garage door at nang pasukin na nito ang loob, dumambad sa kanilang mag-ama ang madugong eksena. 911 emergency. Are you police, fire, or medical? Police. I think I need to report a break-in and a murder. Okay, what's going on there? My wife is on the floor, bloody. Just not moving. Oh God, I didn't touch the body to check for a pulse. Right, good. Take a deep breath. Okay, we do have an officer on the way, so just stay right outside and we'll get somebody out there for you, okay? Okay. Okay, what's your name, sir? My name is George PFA. Naliligo sa sariling dugo si Shona. Mula sa mga tinamong injury nito, napag-alaman na hinampas ito gamit ang martilyo. Dumanas ito ng matinding paghihirap sa kanyang huling hininga. Basag ang bungo nito at wasak ang mga daliri mula sa pilit nitong pagpoprotekta sa sarili. May malalim na butas sa gilid ng ulo nito na sa una ay inakala ng mga paramedics na tama ng isang bala. I have my daughter with me. I want to take her to my Okay. mom's house. Well, stay right there a minute, okay? Okay. Do you know what the address is? And you don't live there, correct? No, my wife and I live in separate places. Okay. When's the last time you saw her? Oh, All right, you're good. Take a deep breath.
I'm a fireman. I was at work yesterday, so I saw her about 36 hours ago, I guess. Okay, I'm not 3 sure. days ago? Okay. A day and a half ago, I'm thinking something like that. Okay. How old's your daughter? She's 8. And she's with you, or where's she at? She's right here with me. No, I had to get my daughter out of there. We came over, and the garage door was open, and it's never open. And so we went in to grab some stuff for my daughter. My wife sleeps during the day because she works at night. Right. And she was on the floor when we walked in the door. Where are you at right now? I'm at the garage right now. Idineklarang dead on the spot si Shona at itinuturing na homicide caused by multiple blunt force injuries ang ikinamatay nito. 46 years old si Shona nang pumanaw. Bandang alas 4 nang makatanggap ang pulis ng tawag mula sa kapitbahay ni Shona ukol sa malakas na ingay na kanilang narinig. At isa pang report mula sa isa pang kapitbahay na nakita nito ang cellphone, health card at makeup ni Shona na nakakalat sa may gilid ng kalsada. Pagkarating ng mga investigador sa crime scene, una nang nag-focus ang mga ito kay George. Kinuhanan agad nila ito ng pahayag, ngunit mayroon itong solid na alibay. Nanggaling ito sa fire station hanggang bagong araw na yon at nagtrabaho ng 24-hour shift. Nabanggit ni George na on-call ito sa firehouse bago sunduin ang kanyang anak sa bahay ng kanyang lola. Pinatunayan rin ng mga katrabaho nito ang kanyang statement na kasama nila ito buong araw nang mangyari ang insidente. Kaya naman na-clear ang pangalan nito bilang suspect. At noon ay nagsimulang tingnan ng mga pulis ang ibang posibleng dahilan ng krimen. Dahil sa natagpo ang nagkalat na gamit ni Shona sa kalsada, hindi imposible na may koneksyon ang nangyaring panloloob sa apartment nito 3 weeks na ang nakakalipas mula noon. Posibleng bumalik ito upang kumuha ng iba pang mga gamit at sa pagkakataong yon ay nahuli na ito ni Shona habang isinasagawa ang pagnanakaw kaya naman pinatay niya ito. Hindi rin matukoy kung random ba ang pag-atake o sadyang tinarget si Shona para sa specific na dahilan. Kaya naman kahit ang mga katrabaho nito sa casino ay nabalot ng takot dahil maaaring isa sa kanila ang sumunod na biktima. Sinilip ring muli ng mga ito ang CCTV ng Palms Casino sa pag-asang may makitang kung sino man na sumusunod kay Shona mula sa parking lot hanggang sa makauwi ito. Bagamat walang kahit anong senyales na may stalker ito. Kaya naman sa kakulangan ng ebidensya, nahirapan ng mga ito na matukoy kung sino ang maaaring pumaslang kay Shona. Subalit iba ang kutob ng kapatid ni Shona na si Paula at ng asawa nito. Pakiramdam ng mga ito ay may mas malalim na dahilan at hindi robbery gone wrong ang nangyari. Sa kabila ng matibay na alibay ni George, maraming katanungan si Paula kaya naman nagdesisyon ito na tawagan ang brother-in-law. This is Paula. Can you tell me what's going on? Shona passed away. And what did they do to her? I don't know. Just laying on the floor with blood. Is Shauna's body still there? Maya-maya pa ay ipinasa ni George ang telepono sa grief counselor na naroon at doon na sinambit ni Paula ang suspisyon na sangkot si George sa nangyari sa kanyang kapatid. Base na rin sa mga naikikwento nito sa kanya ukol sa pang-aabusong verbal at mental nito. I have my suspicions that her husband may be involved in this based on, many conversations I've had with my sister. I highly suspect that he may be involved. Matapos ang usapan, ay agad nag-book ng flight si Paula at ang asawa nito patungo sa Vegas. Hindi nito matanggap ang karumaldumal na sinapit ng kapatid. Kung anong hirap ang dinanas nito at ang labis na takot na naramdaman ni Shona nang ma-realize na mamamatay na ito sa kamay ng kanyang attacker. Hanggang sa isang tip mula sa nagpakilalang big wheel ang nakuha ng mga pulis na magbibigay unti-unti ng linaw sa kaso. Ayon rito, isang homeless friend na kilala lamang nito sa tawag na Greyhound ang nagkwento sa kanya ng isang kahindik-hindik na pangyayari.
Ipinagmamayabang umano nito na nakapatay siya ng isang babae gamit ang martilyo. Wala itong anumang bakas ng takot at trauma habang nagkikwento at bagkus ay tumatawa pa umano ito. Natila ba na kumpleto nito ang isang misyon. Kaya naman sinabi niya rito na kung sakali mang lumabas sa balita na may nangyaring pagpatay gaya ng ikwento nito, ire-report niya ito sa mga pulis. Hanggang sa kumalat na nga ang nangyari kay Shona at nakarating ito kay Big Will at nakumpirma nitong hindi nagsisinungaling si Greyhound. Noon ay hindi na ito nag-atubili pa at agad itong isinumbong sa mga pulis. Si Greyhound ay isang palaboy na nakatira sa isang tent sa labas ng city. Madalas itong nagpupunta sa isang tindahan na tinatawag na Albertsons upang magnakaw ng mga pagkain at magbenta naman ng droga sa katapat na gas station. 4 na beses na itong nakulong at mayroong history ng paggamit ng bawal na gamot at problema sa pag-iisip. Nakipagtulungan si Big Will sa mga pulis at sinamahan ang mga ito sa lokasyon kung saan naglalagi si Greyhound. Natagpuan nga nila ito roon at saka hinuli. Nakitaan nito ng droga sa kanyang bulsa. Inamin nito ang kanyang tunay na pangalan bilang Noel Scott Stevens. Bagamat ilang beses nang labas-masok sa kulungan, itinanggi naman agad nito sa mga pulis ang kaugnayan sa pagkamatay ni Shona. Maituturing si Noel bilang isang low-level criminal at nakakapagtakang magbabiyahe pa ito ng napakalayo upang gawin ang isang malaking krimen. Wala rin silang nakitang anumang koneksyon ni Shona at Noel. Habang nasa kustodiya ng mga pulis si Noel, nagsimula ang mga itong maghalughog sa buong lugar kung saan ito natutulog. Nakapwesto ang kanyang tent sa isang disyerto malayo sa kabayanan at sa mga tao. Inakala ng mga ito noong una na aabuti ng ilang linggo ang kanilang search dahil sa sobrang lawak ng lugar. Pero hindi na nagpakalayo pa si Noel. Konting lakad mula sa tent, natagpuan ng mga pulis ang isang pantalon na may bakas ng dugo, price tag mula sa biniling martilyo at isang madugong underwear. Mula naman sa police station, sinuri ng mga ito ang cellphone ni Noel at natuklasan ang nag-iisang contact na naroon. Ang natatanging bagay na nagbigay koneksyon sa buong pangyayari, ang pangalang George. Nang tanungin si Noel kung sino ito, sinabi nitong si George ay ang kanyang kaibigan na isang bumbero. Lumalabas na si Noel Stevens ay ang lalaking kinaibigan ni George at ang taong iniiwasan ni Shona. Samantala, ginamit naman ng mga ito ang natagpuang barcode sa martilyo at natukoy kung saan ito nabili. Nakuha nila roon ang isang kopya ng CCTV mula sa nasabing tindahan. Labis na ikinagulat ng mga ito ang napanood. Makikita sa video na magkasamang namimili sina Noel at George. Huling-huli ang tila masayang banding ng dalawa sa pagbili ng ski mask, itim na damit at martilyo na siyang ginamit sa pagpaslang kay Shona. Mula sa mga natuklasan, naging sentro muli ng investigasyon si George. Nang ipakita na ng mga pulis kay Noel ang kanilang mga nakalap na ebidensya, inamin rin ito na siya ang pumaslang kay Shona. Kasunod ng pagsisiwalat, nautos lamang ito ni George. Nagbayad umano ito sa kanya ng halagang $600 upang gawin ang krimen. Masusi umanong pinagplanuhan ng dalawa ang gagawin. Una na siya nitong binigyan ng kopya ng susi sa apartment ni Shona at ibinili ng itim na damit upang magsagawa ng pekeng robbery ilang linggo bago ang totoong misyon bilang practice. At noon ngang September 29, nang makapasok sa apartment, nagtago si Noel sa banyo ni Shona saka lumipat sa salas at doon nag-abang. At nang marinig na nitong papasok na ang biktima, sinundan niya ito habang papaakyat ng hagdan at doon na inatake. Ayon rito, umiiyak, nagsisisigaw at nagmamakaawa si Shona. Paulit-ulit na nagtatanong kung bakit niya ito ginagawa habang walang tigil niya itong minamartilyo hanggang sa hindi na umano ito gumagalaw. Umabot sa 17 hampas ng martilyo ang tinamo ni Shona. 9 na araw mula nang mapaslang si Shona, ipinaalam ng mga detective sa nanay at kapatid ni George na iniimbestigahan na nila ito kaugnay sa kamatayan ng asawa. Labis ang takot at gulat ng mga ito at hindi naniniwalang magagawa ito ni George. Ilang minuto pa, ipinaalam na rin ng kapatid ni George sa kanya ang sinabi ng mga pulis.
Pagkarinig, agad na sumakay si George sa kanyang truck at nagmaneho ng sobrang bilis sa paligid ng Vegas at hindi nagtagal ay sumalpok ito sa isang concrete wall sa Summerlin Parkway. Sa bilis na 80 miles per hour, nagtangka si George na kitilin ang kanyang sarili bagamat nakaligtas ito. Ginamot ito mula sa mga tinamong injury sa University Medical Center at makalipas ang 2 araw, dumating na ang mga officer sa hospital nito. Noon ay ipinaalam ng mga ito kay George na inaaresto nila ito at simple lamang ang naging tugon nito na okay. Saka sinabi na kung maaari muna nitong tawagan ng kanyang attorney, maligo at mag-toothbrush. Naniniwala ang mga otoridad na malakas ang kanilang kaso laban sa 2 lalaking sangkot. 3 buwan mula noon, nag-plead ng guilty si Noel kapalit ng pag-alis ng death penalty nito. Magte-testify ito para sa prosecution bilang star witness. August 2015, 3 taon nang lumipas mula nang patayin si Shona nang magsimula ang trial. Araw-araw naroon ang pamilya ni Shona, suot ang paborito nitong kulay na pink. Habang si George naman ay hindi kailanman nag-testify sa korte. Bagamat ilang witness gaya ng kapatid at mga kaibigan nito ang nagbigay ng kanilang testimonya tungkol sa kung anong klaseng tao ito. Isinalarawan nila ito bilang isang bayani, isang compassionate at hardworking man na walang kakayahang gawin ang karumaldumal na pagpaslang sa sariling asawa. Pero matibay ang paniniwala ng prosecutors na malakas ang kanilang kaso. Bukod sa CCTV na nagpapakitang magkasama sina George at Noel sa pamamili, inilahad rin ng mga ito ang phone records na halos 100 beses na tinawagan ni George Steven bandang September 2012, kabilang na ang 5 tawag ng gabi bago mangyari ang krimen. Kahina-hinalang dami ng tawag para sa isang taong paminsan-minsan lamang tumutulong sa mga gawain sa tahanan ng mga Tia Faye. Subalit ayon sa depensa, walang matibay na basihan ang nasabing CCTV ukol sa nangyaring krimen. Nagpapakita lamang umano ito ng pagbili ng mga gamit na kailangan ni Noel sa tuwing magtatrabaho kina George. Sa pagharap naman ng star witness na si Noel, muli nitong isiniwalat ang mga detalyeng una na nitong sinabi sa mga pulis ilang taon na ang lumipas, na si George ang utak sa pagpatay ng misis nito. Ayon pa rito, bukod sa $600 cash na ibinigay ni George, nakakuha rin umano ito ng pera mula sa ninakaw na engagement ring ni Shona na kanyang isinangla. At nangako rin si George na dadagdagan pa ito ng tens of thousands of dollars sa oras na makuha na nito ang life insurance ng asawa. Naniniwala ang mga detective na nang tawagan ni Noel si George gamit ang gas station phone matapos ang krimen, ito ay upang kolektahin ang natitira pa nitong balanse. Bagamat hindi na nakapagtagpo ang dalawa dahil yun din ang araw na naaresto ng mga pulis si Noel. Sinabi rin ito sa kanyang testimonya ang bili ni George na fiberglass hammer ang gamitin bilang weapon dahil madaling masisira ang martilyo na gawa sa kahoy. What are you holding when she comes out? A hammer. Okay. Now the hammer that you're using, why that hammer? Because I didn't want to go and buy another one. Okay. Let me ask you this: that hammer, where did you get that hammer from? Lowe's. Okay. But that day, I mean, where was it between the time you bought it at Lowe's until the time you used it to kill Shona? At my first camp. Okay. And why didn't you use that hammer? You bought it before you bought some of the other hammers. Why not keep that hammer and use it every time you tried? Because it's wood. And what was the problem with wood? It'll break. Who told you that? George. Okay. So now you have the wood hammer in your hand because you were cheap. What happens? I hit her in the head. I know that you probably don't want to do this, but you're going to have to describe for ladies and gentlemen. Ngunit sa kabila ng mga pahayag ni Noel na may backup ng CCTV, phone records at timeline ng mga pangyayari, nang i-cross-examine ay nabanggit nito sa mga pulis ang madalas nitong pagdanas ng hallucination o guni-guni. Kaya naman nakita ito ng depensa bilang rason na ipilit na gawa-gawaan lamang ni Noel ang mga sinabi.
Maaaring pinatay nga nito si Shona, bagamat kusang loob niya itong ginawa nang walang utos mula kay George. Pero ayon sa prosecutor, walang sino man ang mas may matibay na rason upang patayin si Shona bukod kay George. Naniniwala rin ng mga ito na binalak ni George na paslangin si Noel nang kamakailang bumili ito bigla ng baril. Kung sakaling napatay nito si Noel, malamang ay walang hirap nitong matatakasan ang ginawang krimen. Matapos ang 3 araw ng mahabang paghihintay sa resulta ng trial, inahatid na ang hatol. Puno ng tensyon sa buong courtroom. Walang makatiyak kung ano ang magiging verdict ng araw na yon. District Court, Clark County, Nevada, the State of Nevada Plaintiff versus George M. TFA Defendant. Case number C-286317, Department number 20. Verdict. We, the jury, in the above entitled case, find the defendant, George M. TFA, as follows. Count 1, conspiracy to commit murder, guilty. Para sa pamilya ni Shona, si George ang tipo ng tao na makukuha ang lahat ng kanyang gusto, kabilang na ang kanyang mga naging tagumpay sa buhay at pamilya. Bagamat nang magsimulang bumuho ang kanilang pagsasamang mag-asawa at unti-unti ay nawala ng kontrol si George kay Shona, pati na rin sa kanilang pinansyal, hindi na nito matanggap ang kinahinatnan ng kanyang buhay. Wala itong anumang emosyon habang binabasa ang kanyang hatol. 3 desisyon naman ang haharapin ng mga jury sa kung anong sentensya ang ibibigay kay George, mula sa life without parole, 20 years to life o 20 to 50 years to life. TFA, guilty of count 7, first-degree murder with use of a deadly weapon, impose a sentence of life without the possibility of parole. Sa huli ay nasintensyahan si George ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na mabigyan ng parol at karagdagan pang 81 years para sa conspiracy, burglary, and robbery. Habang ang kanya namang hitman na si Noel ay nasintensyahan ng 42 years na pagkakakulong. Samantala, nagdesisyon si George na umapela mula sa hatol nito. Gumawa ito ng 100 pahina ng sulat kamay na liham na nagsasabing droga ang dahilan, kaya nagbago ang takbo ng utak nito sa puntong hindi na nito matukoy kung ano ang tama o mali. At sa unang pagkakataon, tila inamin na ni George ang utos ng pagpaslang sa asawa. Bagamat isinisi nito sa gamot ang nangyari. Noon ay nagkaroon ng online fundraising upang makalikom ng pera pampondo para sa pag-apela ni George. Bagamat binasura ito ng korte at pinanindigan ang naging desisyon. Tinawag naman itong ineffective ang kanyang sariling abogado dahil sa pagpapawalang bahala nito sa mental health issues ni George at sa bigong paghiling para sana sa isang psychiatric evaluation. Dumanas umano ito ng injury ilang taon na ang nakakalipas at kinailangang uminom ng iba't ibang gamot at painkillers upang gumaling, kabilang na ang Adderall. Depensa naman ng abogado, wala itong napansin kay George na anumang indikasyon na may problema ito sa isip at kakaibang behavior upang paniwalaan na hindi ito fit at handang humarap sa kanyang trial. Para sa kanya ay competent si George at kaya nitong i-assist ang kanyang defense. Mula noon ay nagbitiw na rin ito bilang attorney ni George. Naglunsad naman ng isang Facebook group ang pamilya ni Shona upang itaas ang kamalayan ukol sa violence at mapang-abusong relasyon. Inilipat na rin ng mga ito ang libingan ni Shona mula Vegas patungong Utah upang mahimlay ito katabi ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng nanay ni Shona si Madison. Madalas rin itong dinadalaw ng kanyang tita Paula. At sa tuwing mapapag-usapan si Shona, parati itong ngumingiti. Patunay na puno ng kasiyahan at pagmamahal ang relasyon ng mag-ina. Sa dami ng mga taong naapektuhan sa pagkamatay ni Shona, ang pinakamasaklap na trahedya ay kung paanong lalaki si Madison nang wala sa kanyang tabi ang nanay na labis na nagmamahal sa kanya. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.